Ito, magtatanong na ako. Okay. Una po sa lahat, ako ibabati muna ng Happy Bear Months po sa ating lahat, no? Tanong ko na, ma'am, kayo ba'y masaya sa papalapit na Pasko o medyo malungkot? Masaya dahil may pera na, pero malungkot dahil di kasama ang pamilya ko. Okay, understand. Pero sa tingin mo, ano bang gusto pong makamit bago matapos ang taon na to? Ano po, more improvement po sa sarili, syempre. Tapos, kailangan ko rin pong mag-aral para makuha yung pangarap ko po. Oo. Sa tingin mo, malamig ba ang Pasko mo o mainit ang Pasko mo? Mainit. Kasi ano po sa labas, Sobrang bago-bago ng klima. Oo. Ayun. Pero yung bagyo, siguro malamig na siguro. Oh, I see. Pero ito po, kayo ba bilang isang individual, meron ba kayong trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Actually, opo. Kasi karamihan po kasi ng tao ngayon is may parang tinatawag na toxic. Parang toxic society po. Minsan, yung nakakamit mo, sila mismo yung dinadon ka. Miski pamilya niyo po. Okay. Pero, itong problemang tanong, paano nyo ba malalaman kung isang tao po ay mapagkakatiwalaan talaga sa likod ng maraming trust issue? Una po, kikilalanin po muna. And then, pag alam mong worth it siya talaga pagsabihan, or worth it siyang i-trust, doon ka mismo magsasabi ng yung mga tawag dito, mga sikretong bagay na sikreto. ayun, pwede na. Pero sa tanong ko lamang, sa tanong ng buhay mo, ikaw ba'y nagtago ng sikreto sa isang mapagkakatiwalaang tao? Actually, yes, kasi yung sikreto ko po kasi ay sa akin lang. Then, dapat hindi siya pwedeng mangilam doon. And then, ayun. Kailangan private lang. Pero hindi naman siya naikalat o bigla na lang nakalat yung ganyan? Hindi naman. Hindi pa naman. Well, mabuti naman po. Siyempre, kung saan mo pagkakatiwalaan, talagang dapat hindi niya sisirain yun. Kasi ang hirap naman talaga yun. Mahirap po yan. Oo. Pero ito po, may iba ng konting tanong. Sa tingin nyo, may iba mga na tanong, mas madali po ito, pero sundan po ito, no? May iba pong katanungan, mas madali po ito, pero sundan nyo po ito. Tanong ko naman, ano bang gusto nyo ba sa buhay? Madali o mahirap? Mahirap. Bakit? Kasi kapag mahirap, kailangan mong pagsikapan yun. And then, may mga time na magrereklamo ka doon sa ginagawa mo, pero kailangan mong lagpasan yun para makamit mo yung pangarap mo. Oo. Pero ito po, may iba na ng konting tanong. Sa tingin mo, kayo ba isang mabuting tao? Hindi ko rin po masasabi yun kasi ang mabuting tao is tumutulong sa mga kapwa niya. Oo. Then, ang mabuting tao is hindi niya sinasabi na mabuti siya. And then, hindi siya yung tipong taong kailangan ipagkalat na mabuti siya. Ayun yung definition ng mabuti. Pero, kung ako tatanungin kung mabuti ba o hindi, siguro, nakadepende yun sa tao. Kung ano yung perspective ng tao, ayun yung ugali ko. Okay, understand. Pero sa tingin mo, kung ilalagay mo sarili mo from 1 to 10 sa pagiging mabuting tao, 1, sobrang yung masama kunwari, or 10, sobrang yung mabuti na parang anghel kung tawagin ng marami. Kung kayo mabuting tao, saan nyo ilalagay sarili nyo from 1 to 10? Tanong lang. 5 po. 5. Kasi, minsan po kasi, may time na nagiging masama din ako sa tao. And minsan, may time din na nagiging mabuti ako. Parang balance lang, kumbaga. I see. Pero ito po, sa tingin nyo, may ba kayo magbasa ng dictionary? Hindi po masyado. Pero nagsusearch ka naman kay Google pag hindi mo alam ang isang salita. Opo. Si ChatGPT, kilala mo? Opo. Ginagamit mo lagi? Hindi po. Hindi. Google lang po talaga. Google lang. Pero si Meta AI, kilala mo? Opo, kilala. Ginagamit mo din? Hindi po masyado. Gawa ng pag mga importante lang. May importante lang. Bigyan kita ng konting trivia. Sabi kasi sa dictionary, konting kaalaman lamang, pag sabi daw palang good o mabuti, ito pala ay ugali ng isang tao. Dapat wala ka daw ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sasaktan na tao kahit sanggol. Tingnan natin po itong mabibig sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Po, nakapagsinungaling na po. Yun nga problema, lahat tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata.
Pero kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Ay, wala po. Mapalapis, ballpen, barya, kahit ano? Hindi po, hindi. Never. Never. Sabi kayo ng totoo. Never po. Kaya mabuti Never po ang po ganun. talaga. Hindi ko kayo pinagdudahan. Pero wag lang sanang dumating po pag nangyari yun. Kasi ang tindi talaga nun, masisira talaga ang buhay natin kung tayo nakapagnakaw. Nga po. Yun nga lang, marami talagang tao, hindi naman kayo guilty, pero yung iba marami talaga. Pero ito na lang, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Ayaw po. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Po. Sa tingin nyo, nawawala ba stress nyo pag kayo nagagalit o lalong tumitindi po? Ako pa, pag nilalabas lang po yun sa Manalaw. Oo. Siyempre, imagine mo, kunwari, of course, kalalaki kang tao, pag tayo nagagalit, ala naman siguro hindi lang salita, baka magkaroon ng pagbugan na, mag-aaway na, Ayun hindi nga po. mawawala talaga sa atin yan. Pero may sinasabi kasi, hindi natin pala kailangang manuntok, kumatay o ano. Ang kailangan mo lang pala ay magalit lamang sa isang tao. Eh yun nga lang, kahit hindi ka pa kailangan magmura, magsalita ka lang ng masasakit na salita, pwede pala tayo makapagsakta ng isang tao kahit lang sa salita lamang. Opo. Yun nga lang, totoo, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kaguluhan? Minsan naglalakad ka lamang dito, bigla kang napuwing, at nasambit mo ay OM insert God's name. Yung biglaan lamang, kahit wala siyang kinalaman. Ay, Nabanggit mo? Hindi po, hindi. Kasi pag dinamay niyo po yung ano, parang, kumbaga malaki utang na loob ko sa Diyos. Kaya hindi ko po So, binabanggit never yun. ba nagagamit? Never po. Pero buti po kung gano'n, no? Kasi ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Opo, Yun nga lang, may ibang blasphemy. tao, maririnig mo yan, lalo na siguro sa mga ibang estudyante, pag nabibigla, Oo. gano'n na, di ba? Karamihan po, karamihan. Oo, yan tawag Karamihan din sa pambabastos yun. Nasisira tuloy ang pangalan ng Diyos na dapat siya'y kabutihan, pero nasisira. Dahil nga, nababanggit lang nilang biglaan na. Sinisira lang talaga. Yun nga lang, may mga tao dito ang guilty. Pero ito pa po, nire-respeto niyo ba magulang niyo lagi o minsan may mga away po? Yung nire-respeto ko po yung magulang ko. Pero yung away talaga, hindi talaga maiwasan yon. Kaya nang Oo. minsan, hindi pagsunod, ganon. Pero, naayos naman po yung mga problema na yan. And then, Oo. nagmamahalan pa rin kami. At until Oo. then, Siyempre hindi mo kasi may iwasan yan dahil siyempre pag magulang natin, dapat natin silang irespeto, sumunod sa kanilang mga utos, pero imposible talaga yan kasi pwede talaga tayo magkamali. Opo, pwede po. Oo, kaya ang totoo, dapat irerespeto natin, pero imposible yan. Siguro nung bata ka pa, gusto mo ng candy, nagwawala ka, tantrums, kaya... pag hindi po binipilan. Oo, kaya lahat talaga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko hinusgahan kasi ako kasama Okay. din yan, lagi sa mga tanong na yan. Parang Okay. salamin po yan sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap po tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty sa nagawa niyong kasalanan o innocent po yung tao? Guilty po. Kasi, wala naman pong taong na walang kasalanan. Wala nga, sa totoo nga lang, walang taong hindi nagsisinungaling eh. Kahit sabihin mo mga pari yan, hindi, nagsisinungaling pa rin yan. Oo. Kasi, oo. Guilty ako kasi marami na ako nagawa ng kasalanan, aminin natin. Pero, at the end of the day, si Lord pa rin yung tutulong sa atin. Gawa ng, sa araw ng paghuhukom, Oo. doon na malalaman kung aakit ka ba sa langit. O, mag-i-stay ka dito sa impyerno. Okay, so interesting kasi diyan napapasok sa susunod kong tanong. Saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ko rin po masasagot yan kasi hindi ko pa po nararanasan. Oo. Kung sakali, kung gugustuhin ko man po, sa langit. Oh, pero ganito lamang, naiintindihan kita. Bigyan kita ng konting halimbawa, napakadali lang. Check ko lang yung microphone kung may ilaw, no? May ilaw. ba? Okay. Ganito lamang yan. Kunwari may isang kriminal, pero hindi kayo yung tinutukoy ko sa kriminal, ha? Halimbawa lang. Okay. Di ba, nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis. At ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po sa nagawang kasalanan. Pero parang hindi po ako sure kung sa kulong pupunta kasi hindi ko pa naman ata nararanasan yan. Eh baka naman pwede nating itong pag-usapan or titingnan. Pero sasabihin ng judge, teka, kalokohan yan. Alam mong may batas, alam mong mararanasan mo talaga yan kasi pag may kulungan, may nagawang kasalanan, kailangan niyang pagbayaran. Tama po ba? Tama pa, tama. O ngayon, ito po siyang problema. Para rin to siya sabi ng Biblia na mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, kahit isa lamang sa harap ng Panginoon, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang kalan ng Diyos kung hindi itatapon po
sa nagapagang apoy o impyerno? Ito po yung mahalagang tanong. Sa inyo kayang sarili, kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia na maaaring kayo po ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang po kayo. Lahat ng tao po ay sa hell mapupunta kasi may nagawa talagang kasalanan, kahit isa sa harap ng Panginoon. Kung pagbabasahin natin yung katanungan kanina, lahat talaga tayo ay sa impyerno pupunta. Kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia? Opo. Kasi, kung sa impyerno tayo mapupunta, alam niyo yun po, walang hanggang pahirapan tayo dito. Oo. Pero, hindi pa naman huli ang lahat eh. Pwede pa naman tayo magbago. Sabi ng Diyos Kasi, ayon din sa Biblia, maaari tayo magbago. Hindi pa naman huli ang lahat kasi marami pa tayong oras. Marami pang tao nang dadaan. Pero hindi natin alam kung kailan matatapos tong mundo. Oh, pero tanong ko lamang ng simple. Ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? Hindi po. Bakit kaya? Dahil ang Panginoon ay ba yan? Ang Panginoon po kasi ginawa tayo ng Panginoon and then naglatag siya ng batas at ayun dapat ang susundin natin. Kasi kung hindi natin susundin yun, baka malagay tayo sa kapahamakan. Oh, tama ang sagot niyo po. Wala talagang mali dyan. Kasi yun yung dahilan. Kasi kung ang Panginoon po nagsisinungaling, dapat wala talagang batas dito. Gulo ng buhay natin dito. Gulo baka talaga. hindi ka nakakatambay dito. Baka wala kang mangyari interview. Patay tayo lahat dito, di ba? Baka nagsasaksakan na po dito. Oh, tama. Gusto ko yung mga ganyang sagot na yan. Kasi yun ang observation. Pero sa biyaya ng Lord, tingnan mo, kahit paano, kahit medyo maingay, magulo, may katahimikan, may kaayusan. Kaya nga, sa biyaya ng Lord, maaaring may krimen na nangyayari, pero hindi man likely na tatamaan sa atin. Kasi nga, may control po ang Panginoon. Yun nga lang, ito kasi ang problema, kapag kung anong sinabi ng Diyos, totoo talaga yan, hindi siya magsisinungaling. Kaya ang totoo, lahat talaga tayo ay sa impyerno pupunta. Maaaring bigla lang po itong interview na ito, pero wala na siguro masama kung magbigay ako ng mabuti intention. Kasi po buhay naman talaga pinag-uusapan natin. Ayun nga lang, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Ay, actually, po. Dahil, nung bata pa rin po, yung bata po kasi talaga ako, mas parang, yung napanood ko, may trauma po ako sa, Sinakulo. Oo. Alam niyo po yung Sinakulo? Sinakulo. Familiar din ako, naririnig ko yun. Na parang nakita ko po sa harap-harapan ko nung bata pa ako, and then nabigyan ako ng trauma nun. Ayun na po. Oo. Pero, syempre, tanong ko lamang, kung gusto mo magtagal dito sa mundo nito, ilan pa kayang taon? Siguro, na mga hanggang mga 90 years old, gano'n. Mga 90 years old po. 90? Kasi gusto ko pa po makasama ang pamilya ko. Ayaw mo na 100? Hindi po. Nakadepende pa rin po yun kung Nakadepende ano yung pa rin. bibigay sa akin. Oo nga. Pero tanong ko naman, alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito? Ay, hindi po. Diyos Yan na po talaga makakasama. Yan nga ang problema. Hindi ko kayo tinatakot, pero ang buhay talaga ay maiksi lamang. At talaga tayo mamamatay. O hindi nga sabay-sabay, pero kagaya nito, huwag naman sana, biglang pag-uwi nyo, bigyan kayo masagasaan. Huwag naman sana. O huwag naman sana, biglang pag-uwi nyo, bigyan kayo ma-heat stroke. Kasi ang init ng panahon. I mean, hindi natin talaga alam anong pwede mangyari. Kasi nga, hindi na natin kakampi ang lugar. Kahit nga oras, hindi natin kakampi. Kasi pwedeng may mangyari sa isang iglap. Pero bagamat nakapag-alala talaga, pwede naman po magbago kasi ang Diyos, galit siya sa mga kasalanan at mga kasalanan tulad natin. Kasi ang Panginoon, hindi lang siya mapagpatawad, pero andun pa rin yung kanyang galit sa kasalanan. Kailangan niya simbalansin ang karakter. Kaya ang ibig sabihin, hindi niya pinalalampas ang kasalanan. Kaya ang totoo, lahat po talaga tayo ay guilty. Kaya ako po, guilty ako kasi ang sabi sa Biblia, walang sinuman ang mabuti, kahit isa. Ang mabuti lamang po ay ang Diyos. Kaya ang totoo, lahat talaga tayo palpak. Pero bagamat nakapag-alala talaga, pwede po magbago kapag narinig natin ang salita na to. Narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Ano po sa Tagalog nun? Tawag dito. Ano ba yun? Kaawaan? Ganun? Tama, awa. Awa. Kayo ba'y lagi nahingi ng awa sa araw-araw? Kayo ba'y lagi nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Pag sabi kasi nating awa o mercy, yan po ay paghingi ng tulong sa Panginoon na inamin natin na tayo po'y makasalanan, inamin natin tayo po'y mahina at tayo po'y humingi ng tulong sa Kanya. Ibig sabihin, pag po tayo nanghihina, huwag tayong mahiyang humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi ibig sabihin, alam ng Diyos, kailangan natin ng Kanyang mercy para hindi tayo mapahamak.
At pag nangyari yon, ito na po ang tanong na I think masasagot niyo na po ito. Okay. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno, kasama kayo para hindi kayo mapahamak sa impyerno, Okay. at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Sinakripisyo niya po yung buhay niya. Yun nga, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo, tama po ba? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyo, sa ating lahat. Kasi siya po ay nagmamalasakit. Kasi gusto niya na magkaroon ng pag-asa ang tao pagkatapos makagawa siya ng kasalanan. Kaya bininiwalang may pag-asa sa buhay. Ay, opo, may pag-asa. 100% sure? Oo, may pag-asa. Mabuti po. Kasi bakit? Ang Pilipino po ay kilala lagi may pag-asa. Kaya nga binapag yun, nangiti pa di ba? Oo. Di ba? Ganon ka positibo. Kasi nga, lagi nilang inaalala ang Panginoon. Kaya nga yun yung dahilan kung bakit ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, nagbuhay siya ng buhay, pinahirapan siya, pinako sa krus, at namatay siya doon. Pero hindi lang siya kasi siya tao, siya rin ni Diyos. Kaya alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit ang kanyang buhay. Yan yung dahilan kung bakit siya ay pinako sa krus, namatay, at siya ay nabuhay sa pangatlong araw. Kung saan ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bago para makamit ang kaligtasan na yan. Kasi ang kaligtasan po ay wala sa ating mabubuting gawa, kundi regalo lamang sa Diyos o biyaya. At may dalawang bago para makamit yan. Una, narinig mo yung salitang repentance? Actually, familiar lang po, pero... Pero hindi ka sure sa Tagalog nun. Pag sa tipong repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto nyo laging gumaling? Sa tingin mo, pag kayo nagkalagnat, makakapunta pa kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi. Siyempre, kaloko. Hindi ba? Ano yan? So pagka nagkasakit, gusto natin gumaling. Pag tayo may nagawang kasalanan, talikuran man nagawang kamalian at papaguing ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya or faith sa Panginoong Yesus lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin ang repentance at faith sa Panginoong Yesus lamang, ay tsak, maliligtas po tayo sa Panginoon, kaligtasan, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigilan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Bago po umalis, meron akong mabilis sa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, sa likod ng masyadong maraming ingay dito sa paligid na to, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan ko, yung totoo? Actually, kasi, galing rin po naman kasi sa Diyos yung pinag-uusapan. Since Diyos naman po yung pinag-uusapan, madali ko rin naman masasagot yan kasi tao rin naman po kasi tayo. Kaya na. Oo. Pero pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Ay, opo, actually. Kayo ba may Bible sa bahay? Ay, opo. Nagbabasa ba kayo araw-araw? Ano lang po, once a month lang. Parang Oo. Naintindihan ko. Ganito lamang yun. Di ba pag nagugutom, anong gagawin nyo? dadasal. Di ba kakain araw-araw yan? Opo. Sana, sana gayon din po kung sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi parang yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat. Kasi kaya po tayo nandito sa mundo ay para makilala natin ang Panginoon at siyang malugod natin habang buhay. Kasi ang bad news po, lahat talaga tayo guilty, lahat po talaga tayo makasalanan, lahat talaga tayo ay sa impyerno ang pupunta. Yan po ang judge po ng Panginoon sa ating lahat. Pero mabuting balita ay maraming po maliligtas. Hindi sa pagiging mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Kaya nga kapag po tayo nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang, ay siyak, maliligtas po yung tao dahil hindi po sa pagiging mabuting tao siya, kundi mabuti po ang Diyos. Kaya siya nagligtas ng tao. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. So, wala na yung katanungan. Ako po ay babati po ng advance Merry Christmas. Merry Christmas. In advance Happy New Year. God bless po sa inyo. At kayo po ay mag-ingat po. Thank you po.